Patuloy na bumaba ang unemployment rate sa Pilipinas nitong December 2023 ayon sa Philippine Statistics Authority. Ibig sabihin, dumami po ang nagkaroon ng trabaho. May unang balita, si Bernadette Reyes. Kumpirmado ang dati ng inaasahan tuwing Kapaskuhan. Bumaba na naman ang bilang ng mga walang trabaho nitong Disyembre. Pero ang pinaka-good news, ang naitala nitong December 2023 ay 18-year low. Pinakamababang porsyento ito ng walang trabaho mula 2005. Pero meron pa ring 1.6 million na Pilipinong walang trabaho noon tulad ni Neneng. Mahirap ngayon. Ako may negosyo rin ako sa bahay na grocery kaso mahina sa ngayon. Kaya dito tumutulong-tulong lang ako sa labas. Bahagyaring tumaas sa 11.9% ang underemployed o mga naghahanap ng dagdag na oras sa trabaho. Katumbas ito ng 6.01 million. There is really seasonality and this is because of course during the holidays you have consumption is higher and thus nagki-create tayo ng additional jobs. Ang iba dito na employed nung let's say the fourth quarter, nami-maintain naman sila during January or the first quarter. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang construction industry ang nakapagtala ng pinakamataas na dagdag na empleyo noong nakaraang Disyembre. Sa katunayan, tumaas ito ng mahigit 770,000 na dagdag na trabaho kumpara noong December 2022. Ayon sa isang hardware, dumadala sa mga pagkukumpuni at pagtatayo ng mga bahay tuwing huling bahagi ng taon. Papaganda sila ng mga bahay, sa painting, puro repainting, gano'n. Tapos, yan ang mga karamihan. Dumami rin ang mga nagtatrabaho sa agrikultura, pati sa mga accommodation at food service, lalo't marami nagbabakasyon, kumakain at naghahanda. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.